Ito ang itsura ng bill ng kuryente sa Pilipinas. Titigan mo yung mahabang listahan ng mga charges. Unahin natin yung pinaka-basic, yung nasa taas ng bill mo. Ang nakalagay, generation or generation charge. Ano yan? Ito ang actual na kuryente na kinokonsumo mo. Next is yung tinatawag na transmission charge. Ito naman ang bayad sa pagbiyahe ng kuryente mula sa power plant papunta sa area ni Meralco. Kumbaga parang delivery fee or shipping fee. Ang kuryente kasi bumabiyahe yan. Alam kong nakakita ka na nung mga malalaking tore at high voltage wires na nasa gilid ng expressway or yung mga nasa bundok. Doon bumabiyahe yung kuryente natin. Parang yun yung highway ng kuryente ng buong bansa at ang may hawak niyan ay si NGCP or National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa Meralco, ang transmission charge na nasa bill mo ay binabayaran sa NGCP, hindi daw sa Meralco. Okay? Next, system loss charge. Ito yung masakit sa bulsa. Yung kuryente na bumabiyahe from power plants papunta sa bahay mo, may mga nabawas at nawala na dyan along the way. At yung mga nawalang kuryente, alam mo bang babayaran mo pa rin yan through system loss charge? Pero wait, paano ba nawawala yung kuryente? Sabi nila habang bumabiyahe daw kasi yung kuryente sa mga wires, nababawasan din ito at may mga nawawala dito. Maliban dyan, may mga illegal connections din, meter tampering at iba pang hindi nababayarang konsumo. Kaya naman ang tanong ng marami, bakit ako sisingilin sa kuryenteng ninakaw ng iba? Dito nag-uumpisa ang inis ng mga consumers. Sunod ay yung tinatawag na distribution charge. Ito naman yung bayad para makarating ang kuryente mula sa main lines papunta sa mismong bahay mo. Ito yung mga poste sa kalsada, local wires, transformers at marami pang iba. Next is government taxes. Ito ang mga buwis na required ng gobyerno. And then andyan yung universal charges. Ito ang mga singil na ipinapataw sa electric consumers para sa certain national power sector obligation. Next ay yung FIT-all and GIA-all. Etong dalawa namang ito parang dagdag singil yan para suportahan ang mga renewable energy projects tulad ng solar, wind, hydro at biomass. And lastly, ay yung tinatawag na subsidies or lately pinalitan nila ng term na lifeline and senior citizen discounts. Ito medyo controversial ito. Ayon kasi sa Meralco at sa RA 11,552, may lifeline rate para sa qualified low-income households including qualified 4PS beneficiaries. At ayon sa batas, may electricity subsidy sila sa anyo ng lifeline rate. Ang issue lang, ang subsidy na ito ay kinokolekta mismo sa ibang customers. Kaya ang pakiramdam ng marami, wait lang ha, di ba nagbabayad na ako ng isang katutak na tax? Bakit pati ng gobyerno na pantulong sa mga mahihirap sa akin pa rin sisingilin? Well, gets ko naman kung bakit nagtatanong ang mga tao. Ayon sa batas, legal at mandated ang lifeline subsidy na ito. Pero sa level ng mga ordinaryong tao, ang tanong ay hindi lang legalidad kundi fairness. At alam mo ba, sa hindi patas na pangyayaring ito, ang pinakabiktima ay ang middle class. Sa Pilipinas kasi, ang middle class, kapag bigayan na ng subsidy, nako hindi qualified ang mga middle class kasi hindi naman daw sila mahirap pero hindi rin sila sobrang yaman. Pero kapag singilan na ng isang sangkatutak na taxes, middle class ang pinakaunang-unang sinisingil. Kumbaga, yung mga middle class ang nasa gitna. Hindi ka libre, hindi ka discounted at hindi ka rin exempted. Pero ikaw ang pinaka nagbabayad ng income tax, nagbabayad ng VAT, nagbabayad ng electric bill, tapos may dagdag pang pass-through charges at subsidy charges. Kaya maraming middle class sa Pilipinas ang pagod na. So, next time na tumaas ang bill mo sa kuryente, tandaan mo to. Ang totoong tanong ay hindi lang kung bakit tumaas ang Meralco bill ko dahil may mas malaking tanong pa dyan. Ilang bahagi ba dito ang tunay kong konsumo at ilang bahagi dito ang ipinasa lang sa akin? Nature's Power Bank, empowering a sustainable tomorrow. Kung gusto mo pa ng mas marami pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko. Kaya follow ka na, mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel.